Isipin mo sandali na inuulit natin ang parehong mga hakbang na naganap bago sa lakay ng Rusyang Ukraine halos 5 taon nang nakalipas. Ngayon, isipin mo pa na habang ang mga tagamasid ng digmaan ay mula sa pagiging nag-aalala hanggang sa talagang natataranta tungkol dito, lahat ng pangunahing media ay inililibing ang kwento sa ilalim. Ang pagkamatay ni Dolly Parton, ang lumalalang digmaang pangkalakalan na kinasasangkutan ng Canada, ang mga pagsubok at paghihirap ng isang sikat na Australianong breakdancer, at kung ano pa man ito tungkol sa deadlifting. Ang tinutukoy ko ay ang pagbisita ni CIA Director John Ratcliffe sa Moscow noong Martes, isang mabilis na biyahe na tumagal lamang ng mga 8 oras. Siyempre, may ilang dahilan kung bakit maaring ginawa ni Ratcliffe ang biyahe na yon. Pero ngayon, gusto kong mag-focus sa pangunahing issue na natuklasan ng Estados Unidos ang plano ng Kremlin na maglunsad ng bagong operasyon laban sa isang kaalyado ng NATO at pumunta siya roon para balaan ng Kremlin na huwag itong gawin. Ito ang magiging focus natin dahil ito ang may pinakamalaking epekto sa pandaigdigang ugnayan at karamihan sa mga ebidensya kaugnay ng biyahe ay nagpapahiwatig na ito ang tamang interpretasyon. Hindi natin dapat isantabi ang iba pang mga posibilidad sa listahang ito o kahit papaano, hindi ang karamihan sa mga ito. Pero may ilang nakakalitong at hindi na ipapaliwanag ng mga aspeto ng biyahe kung isa sa mga paliwanag na iyon ang tunay na dahilan. Kaya sa puntong yan, pag-usapan natin kung ano ang mga alam natin tungkol sa biyahe hanggang ngayon. Noong linggo ng gabi, isang C-17 na sasakyang panghimpapawid para sa transportasyong militar at isang C-40B na eroplanong pang-opisyal ang umalis mula sa Joint Base Andrews. Malamang na si Ratcliffe ay nasa C-40B para mas komportable siya. Ang mga eroplano ay lumapag sa Riga, Latvia noong Lunes ng umaga at tandaan ito para sa susunod na natili doon buong araw. Pagkatapos, noon Martes ng umaga, ang mas ligtas na C-17 ay umalis papuntang Moscow. Nanatili ito doon ng mga 8 oras bago bumalik sa Riga kung saan malamang na lumipat si Ratcliffe pabalik sa C-40B bago umuwi. Ang dahilan kung bakit nagdulot ng matinding pag-aalala ang biyaheng ito sa komunidad ng seguridad ay dahil kahalintulad ito ng biyahe ng dating CIA Director at ang may angkop na pangalang William Burns na ginawa noong Nobyembre 2021. Para ilarawan ang sitwasyon, napansin ng mga analyst sa publiko na nag-iipon ng mga tropa ang Russia malapit sa hangganan ng Ukraine isang buwan bago nito. Gayunpaman, wala pang agarang pag-aalala mula sa publiko noon. Ang Russia ay nagsagawa rin ng katulad na mobilisasyon noong nakaraang tagsibol na sa huli ay nauwi rin sa wala. Sa kabilang banda, nakatanggap ang intelihensya ng US ng mga senyales na balak ng Kremlin na gumawa ng higit pa sa pagkakataong ito. Nagpunta si Burns sa Moscow na may isang simple ngunit napakahalagang misyon. Abisuhan ang mga opisyal ng Russia na alam ng Estados Unidos ang eksaktong plano ng Kremlin na ilalantad ng Estados Unidos ang Kremlin sa bawat hakbang at dapat nilang itigil ito bago sila gumawa ng isang kalokohan. Nakunwari ang mga opisyal ng Russia na wala silang alam sa sinasabi niya. At posible rin na ang ilan sa kanila ay talagang walang alam dahil hindi sila sinabihan ni Putin. Kahit ano paman, nagpatuloy ang Russia sa pantahak sa mapanganib na landas. Totoo ngang ipinahayag ng Estados Unidos ang bawat hakbang ng mga mangyayari sa susunod na 3 buwan. Minalit ng Europa ang banta, ngunit napatunayan ang tama ang intelihensya ng Estados Unidos noong Pebrero 24, 2022 sa pagsisimula ng pananako. Balik tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Nitong nakaraang buwan, maraming usap-usapan sa intelihensya tungkol sa posibleng operasyon ng Russia laban sa Poland o sa mga bansa sa Baltics. Iba-iba ang mga posibilidad dito. Maaring magkaroon ng maliit na pagsalakay sa lugar tulad ng Narva, mga eroplanong Ruso na aksidenteng tumawid sa himpapawid ng mga kaalyado o kaya mga drone na para sana sa Ukraine pero naligaw ng landas. Pati na rin ang posibilidad na gamitin ang mga na-recover na Ukrainian drone para atakihin ang infrastruktura sa mga bansang Baltic o sa Poland na para bang pinalalabas na sinasadya ng Ukraine na atakihin ang NATO dahil daw sa kung ano-anong dahilan. Pero bakit gugustuhin ng Russia na pukawin ang NATO kung ang Kremlin mismo ay hirap na sa nangyayari sa Ukraine? Iyan ang karaniwang sagot. At ang sagot dyan ay talagang gusto ng Kremlin na magmobilisa ng mas maraming tropa para lumaban sa Ukraine. Pero hindi yan popular na posisyon sa politika sa ngayon. Kaya ang plano sa ngayon ay ganito. Unang yugto, pukawin ang NATO. Ikalawang yugto, tipunin ang suporta ng mga karaniwang Ruso para sa mas maigpit na mga hakbang sa seguridad. Ikatlong yugto, makinabang at o ituon ang enerhiyang iyon sa Ukraine dahil ang direktang harapin ng NATO ay isang kalokohang ideya. Malinaw na, kailangan maging mingat ng Kremlin sa paggawa ng argumentong pampulitika na iyon para sa kanilang mga mamamayan. Pero sa dami ng mga hindi pangkaraniwang operasyon na ginawa na ng Russia, mukhang gusto talagang subukan ito ng Kremlin. Sa katunayan, mahigit 1 buwan na ngayong hayagang nagbababala ang Ukraine na balak muling magmobilisa ng Kremlin malamang pagkatapos ng mga panrehiyong halalan ngayong Setyembre. Maraming dahilan para maging maingat sa mga babalang ito ng Ukraine.
Sinabi na ng Ukraine ang mga ganitong bagay noon at may mga insentibo para baluktutin ang totoong posisyon ng Kremlin. Pero ang kombinasyon ng mga lumabas na ulat ng intelihensya at ilang nakikitang kahit papaunang mga hakbang na ginagawa ng Russia para hawakan ang mas malaking bilang ng tropa ay muling nagdulot ng pag-aalala na maaaring may totoong nangyayari. At diyan tayo dadako sa Martes. Kung ikaw ay kasing alala tungkol sa nabanggit na sitwasyon ng seguridad gaya ng ilan sa komunidad ng intelihensya, ang pinakamalamang na paliwanag sa paglalakbay ni Ratcliffe ay ganito. Nakakuha ang Estados Unidos ng mga senyales ng mas seryoso at o mas tiyak na banta. Humiling si Ratcliffe ng pagpupulong sa Kremlin sa maikling abiso. Lumipad siya doon, ipinakita ang mga impormasyong nakuha ng Estados Unidos at ng mga kasosyo nito sa Eastern Flank, ibinigay sa kanila ang parehong babala na ibinigay ni Burns 5 taon na ang nakalipas at umalis. Tandaan, ang layunin ng Artikulo 5 ay ang hindi kailanman mapilitan na gamitin ang Artikulo 5. Lalo na para sa administrasyon ni Trump na mas gugustuhing hindi masangkot sa politika ng Europa ngunit mapipilit ang manatili roon ng ilang buwan kung lalala pa ito. Mas mabuti ito para sa lahat ng nasa kanlurang koalisyon. Ang Estados Unidos, ang mga estado ng Baltiko, Poland, ang iba pang 27 na kaalyado ng NATO at Ukraine kung hindi matutuloy ang planong ito. Ngayon, may dalawang nakikitang katangian ng biyahe na napapalakas sa teoryang ito. Una, si Ratcliffe ang pangunahing taong sangkot. Hindi nakakaiba sa puntong ito na bumisita ang mga opisyal ng administrasyon ni Trump sa Moscow. Pero sina Witkoff, Kushner at ang kanilang grupo ay pumupunta roon bilang mga diplomatiko. Si Ratcliffe ay hindi isang diplomatiko, siya ay isang hepe ng intelihensya. At bagamat paminsan-minsan ay nakikilahok ang mga pinuno ng espiya sa mga aktibidad na may kaugnayan sa diplomasya, kadalasan ay may kasamang bahagi ng intelihensya ang mga ito. Dagdag pa rito, si Ratcliffe ay isa sa mga pinakamatinding kritiko ng Russia sa administrasyon ni Trump. Pagkatapos ng kaguluhan sa Oval Office, napaniwala ni Ratcliffe si Trump na kailangang ibalik ng Estados Unidos ang pagbabahagi ng intelihensya sa Ukraine. Ang impormasyon, lalo na tungkol sa lokasyon ng mga depensa ng himpapawid ng Russia, ay naging mahalaga para sa kampanya ng Ukraine laban sa mga refinery. Kaugnay nito, hindi si Ratcliffe ang typical na tao na ipadadala ni Trump o ng kahit sino pa sa isang biyahe papuntang Moscow para maghanap ng diplomatikong tagumpay. Ang pangalawang bahagi ay hindi gaanong lantad, ngunit mas nakakabahala. Tandaan na ginugol ni Ratcliffe ang araw sa Latvia. Sa tingin ko, hindi naman siya nandoon para mamasyal. Sa halip, ang malinaw na paliwanag ay pumunta siya roon para i-brief ang Latvia tungkol sa ulat ng intelihensya. Maaaring magmukhang ang Latvia ang malamang na target. Gayunpaman, hinihikayat ko mag-ingat tayo dyan. Hindi ko nahanap ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga katapat ni Ratcliffe mula sa Estonia, Lithuania o Poland noong Lunes. Posible na tahimik silang nagtipon-tipon sa Riga upang magtulungan tungkol sa mas malawak na problema. At iyan, higit o kulang, ang kalagayan dito ngayon. Maaring magkaroon pa tayo ng karagdagang impormasyong tumagas tungkol sa pagpupulong sa susunod na ilang araw. O kung ipagpapatuloy ng Rusya ang anumang plano nila, magsisimula tayong makatanggap ng mga pampublikong ulat na layuning ilantad ang sabuatan. Ito ang uri ng bagay na maaari nating balikan makalipas ang 3 buwan bilang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. O makakalimutan na lang ito ng lahat pagkalipas ng 3 buwan dahil nagampanan ng babala ang layunin nito. At isa itong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo, kahit walang kumikilala rito bilang ganoon. Para sa kabuuan, dapat nating maglaan ng oras sa pagtalakay ng iba pang mga teorya tungkol sa layunin ng paglalakbay at kung anong mga tanong ang hindi pa nasasagot batay sa ating nalalaman. Una sa lahat, marahil naroon si Ratcliffe upang personal na magbigay ng ulat kay Putin tungkol sa tunay na kalagayan ng digmaan sa Ukraine. Tinatanggap nito ang mga sinasabi ni Putin sa publiko tungkol sa digmaan bilang totoo na naniniwala siyang mas matagumpay ang Russia sa pag-usad ng linya kaysa sa totoong nangyayari. Kaya naroon si Ratcliffe bilang bahagi ng isang interbensyon ng CIA upang subukang kumbinsihin si Putin na hindi na naman alam ng kanyang mga general ang tunay na sitwasyon at inuulit niya ang parehong pagkakamali noong Pebrero 2022. Sa tingin ko, posible ito, pero hindi ako agad naniniwala na danoon ka-inosente si Putin. Oo, may malinaw na kakulangan sa impormasyon nung simula ng pananakop. Naayos naman agad yon ng Kremlin sa loob ng ilang buwan, kaya dapat ay may nangyaring kabaliktaran sa pagitan ng panahong yon para magkasense ito. Idadagdag ko pa ang 2 bagay dito. Una, hindi pa nga natin alam kung nagkita ba talaga sina Ratcliffe at Putin sa biyahe. Mas malamang na karamihan ng oras niya ay ginugol niya kasama ang kanyang katapat na si Sergei Narishkin na matatandaan mong siya ang lalaking aksidenteng nagbunyag ng plano ng Kremlin sa Donbas bago ang pagsalakay. Itinanggi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na nagkita sina Putin at Ratcliffe habang awkward na hindi rin niya kinumpirma o itinanggi kung kasama nga ba si Ratcliffe sa biyahe. Ayon sa ulat, nasa Moscow si Putin noong Martes na may mga larawan dito ng isang pagpupulong kasama ang gobernador ng isang timog na oblast. Pero kilala ang website ng Kremlin sa sadyang pagsisinungaling tungkol sa totoong oras ng mga pagpupulong ni Putin, kaya hindi ko masyadong pinaniniwalaan yon.
At pangalawa, tila hindi rin masyadong interesado si Putin sa mga katulad na pagpupulong noon. Nung nagpunta si Burns sa Moscow, kinailangan niyang tumawag kay Putin sa teleponyo. Nasa Sochi ang leader at hindi siya nagabala na pumunta sa sarili niyang kabisera. Pero nangyari rin yon nung panahon ng pandemya at bahagi ng estratehiya ni Putin sa pag-iwas ng pananatili sa Sochi kaya mahirap sukatin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan. Susunod na tsura, ito raw ay may kinalaman sa isang quid pro quo na sangkot ang Iran. Halos lantat na sikreto na tumutulong ang Russia sa Iran kaugnay na nagpapatuloy na krisis sa Strait of Hormuz. Kaya pumunta si Ratcliffe sa Moscow para maghatid ng mensahe na itigil ito marahil nag-aalok ng isang kasunduan kapalit ng pagbawas ng suporta sa Ukraine. Ito rin ay tumutugma sa mensahe ni Treasury Secretary Scott Bessent tungkol sa Economic D-Day na nauwi lamang sa maraming malabong banta kaysa sa mga makabuluhang aksyon na nangyayari ngayon. Sa alinmang kaso, masasabi kong posible ito, ngunit may kulang sa ilang aspeto. Isa pa, si Ratcliffe ay isang kakaibang tao para italaga sa trabahong ito. Siya ang huling tao sa administrasyon na maiisip pong magpapasya na tulungan ng Russia tungkol sa Ukraine. Kulang din dito ang aspekto ng intelihensya. Baka nandun siya para i-brief ang Kremlin kung paano nalaman ng Estados Unidos ang tungkol sa mga transaksyon ng Russia sa Iran, pero medyo malayo na yon. Ang mga nalalaman na ng publiko ay higit pa sa sapat. Pangalawa, kakaiba na gagawin ito ng personal. Ang personal na pag-uusap ay kadalasang nangangahulugan na may briefing na may mga detalye, samantalang ang paunang mungkahi para sa isang quid pro quo ay maaring gawin sa pamamagitan lang ng tawag sa teleponyo. Panghuli, at ito ay magiging paulit-ulit na tanong ngayon, bakit nagtagal si Ratcliffe sa Latvia? Maaring hindi magkaugnay ang dalawang pagbisita, pero magiging kakaiba naman kung makikipagkita ka sa isang kaalyado at pagkatapos ay agad mo siyang ipagkanulo. Siguro, ang pagpunta sa Riga ay para magbigay ng paunang babala bilang konsiderasyon na mangyayari na ito. Pero kung ganoon, nako, siguradong may lalabas agad na leak tungkol doon. Ang ikatlong alternatibong palagay ay ang tungkulin na magbigay ng babala. Maaring maalala ninyo na sinubukan ng administrasyon ni Biden na bigyan ng babala ang Russia tungkol sa isang pag-atake ng militante bago sinalakay ng armadong lalaki ang isang concert hall noong 2024. Maaring may isa pang babala na paparating at kaya naglakbay si Ratcliffe para talakayin ang impormasyon dahil hindi nakinig ang Russia noong nakaraan. Iyon pa rin ay nagbubunsod ng mga tanong tungkol sa Latvia at kung sapat na ba ang isang tawag sa teleponyo lalo na't nasa Russia ang responsibilidad na makinig hindi sa Estados Unidos na magpaliwanag. Pang-apat ay ang makipagnegosasyon para sa pagpapalitan ng espya. Posible, pero muli, bakit sa Latvia? Karaniwan na ang mga pinuno ng CIA ay kasali sa negosasyon ng pagpapalitan ng espya pero hindi normal na gawin ito ng personal. Panglima ay ang muling pagbubukas ng negosasyon gaya ng nabanggit kanina. Ngayon, mga posibilidad na lang ito. Pero Latvia? At bakit ginagawa ito ni Ratcliffe? Hindi pa rin siya isang diplomat. Kailangan mong magpalagay ng isang aspetong may kinalaman sa intelihensya sa muling pagbubukas ng negosasyon. Tingnan ang mga naunang kaso sa Venezuela at Cuba noong kamakailan lang niyang ginawa ito. At pagkatapos ay makarating tayo sa numero 6 na talagang katawa-tawa ngunit naging paksa ng napakaraming hindi profesional na mga teorya. Andun si Ratcliffe para makipagtulungan sa Russia upang sirain ang Western Alliance Bloc. Ibig kong sabihin, hindi ba halata? Lihim ang misyon hanggang sa nabunyag siya dahil sa mga tala ng paglipad. Hindi, ang pagiging lihim nito ay hindi kakaiba. Ganito rin ang naging proseso ng mga naunang biyahe na tulad nito, kabilang na ang biyahe ni Burns. Pero hindi ba halata? Sinabihan pa nga ng Estados Unidos ang Ukraine na huwag magpaputok sa Moscow nung panahong yon. Hindi, yon ay para siguraduhin na hindi aksidenteng mapatay ng Ukraine ang pinuno ng CIA. Isipin mo na lang ang kaguluhang idudulot nun. Gayon din, sinasabi ng Estados Unidos sa Russia na gawin din ang parehong bagay sa Kiev kapag bumibisita ang mga Amerikanong diplomat. Sa katunayan, pabirong tinatawag si Keith Kellogg na patron saint ng Kiev dahil parang mahika na tahimik ang lahat tuwing buhibisita siya. Pero hindi ba't halata naman? Ang CIA ay nakipagsabuatan sa Russia sa buong panahon na ito. Hindi sila ganon. At kung nakinig ka kanina, malalaman mong kabaligtaran pa nga ang totoo. Tingnan mo, naiintindihan ko na maraming hindi ka nais-nais na ginawa si Trump mula sa pananaw ng Europa nitong nakaraang 19 na buwan. At naiintindihan ko rin na hindi uso ang pagkilala sa mga masiselang pagkakaiba ngayong taon ng ating Panginoon, 2026. Pero sa tingin ko, mahalagang maintindihan talaga kung ano ang ginagawa ng Estados Unidos at kung ano ang hindi nito ginagawa. Isa sa mga reklamo ni Trump ay ng Estados Unidos ay gumugol ng napakaraming pagsisikap para tumulong sa seguridad ng Europa sa loob ng mga dekada. Pero hindi yun nasusuklian ng Europa at kadalasan ay hindi man lang ito ipinagpapasalamat. Isantabi muna natin kung tama ba siya sa kanyang pagsusuri na iyon. Ano ang ibig sabihin nito na ang karaniwang sentimiento sa internet tungkol dito ay na ang Estados Unidos ay pumunta sa Moscow para ipagkanulo ang Europa? Ang ebidensyang iniharap para suportahan ito ay hayagang mali at sinumang may alam tungkol kay Ratcliffe ay malalaman na kabaligtaran ang sinasabi ng ebidensya.
At maaring mas malala pa, ano ang ibig sabihin nito na taliwas ito sa nararamdaman ng sarili nilang mga halal na opisyal na mas may alam tungkol sa sitwasyon. Sa madaling salita, pinapalakas lang nito ang kwento ni Trump na hindi marunong magpasalamat ang Europa sa ginagawa ng Estados Unidos. May matinding irony sa kung paano ang huling bagay na gusto ng grupong ito ay patunayan na tama si Trump. Pero yun ang nangyayari kapag nagpapahayag sila ng matitinding opinyon tungkol sa mga bagay na hindi naman nila alam. Kaya, isang huling punto na lang dito. Sa huli, hindi ko talaga alam kung tungkol saan ang pagpupulong sa Moscow. Sa totoo lang, wala talagang nakakaalam maliban sa mga nasa mataas na posisyon na na-brief na tungkol sa sitwasyon. Ang punto ay ang pagtalon agad sa mga konklusyon, lalo na kung ito ay salungat sa mga ebidensya ay maaaring hindi magandang ideya. At doble ang bigat niyan kapag ang mundo ay parang malapit ng gumuho sa paligid natin. Pero kapag dumating na talaga ang katapusan ng mundo para sa ating lahat, baka matuwa ka na may isa ka sa 2 physical na librong ito sa iyong estante. Mayroon silang digital na edisyon pero hindi yan makakatulong kapag bumagsak na ang mga EMP. Tingnan ang deskripsyon ng video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at makikita tayo bukas. Ingat ka lagi!